Pagkalabas namin ng hospital, diretso kami sa bahay na sinasabi ni Christopher. Tama siya, mas magiging komportable kami sa sinasabi niyang bahay, kaya pumayag na din ako. Sa bawat desisyon na gagawin ko, itinatak ko sa isipan ko na palagi kong isaalang-alang sila Katrina at Baby Elizabeth. Sakto naman dahil ang bahay na ito ay halos kalapit lang ng isang private school kung saan balak kong i-enroll si Baby Elizabeth sa susunod na pasukan. Ilang araw lang din ang lumipas, dumating ng bansa si Kuya Luis. Muling bumaha ng luha sa pagitan naming dalawa nang magkita kami. Kahit na pareho kaming umiiyak, hindi pa rin nawala ang sermon niya sa akin. Kagaya lang din naman sa mga tanong sa akin ni Christopher ang mga tanong ni Kuya Luis, kaya pahapyaw ko na ding kinwento sa kanya kung anong naging buhay ko sa gubat. I'm totally healed pero wala akong balak na magstay dito sa Pinas ng matagal. Pwede kang sumama sa akin kung gusto mo, seryosong wika nito sa akin pero kaagad ko ding tinangihan. Noon pa man, wala talaga akong balak na magstay sa ibang bansa. Mas gusto ko pa rin dito sa Pinas mag-settle. Kuya, hindi na po kailangan. Ayaw kong sa ibang bansa palakihin ang anak ko, seryosong sambit ko. Bakit? Mary, mas mapapabuti ang buhay niyo sa ibang bansa. Makakalimutan mo di kaagad ang mga nangyari sa buhay mo, seryosong sambit niya. Kuya, ayos na ako dito sa Pinas. Huwag po kayong mag-alala, matagal ang patay ang dating Mary na kilala niyo. Sa pagkakataon na ito, lalaban na po ako. Para sa anak ko, seryosong sambit ko. Okay, pero kung sakaling magbago ang isip mo, huwag kang mahiya na magsabi sa akin. Nandito lang ako bilang kapatid mo na handa kang damayan sa lahat ng oras, seryoso niyang bigkas. Nakangiti naman akong tumango. Salamat, kuya, and I am sorry kung pati ikaw masyado kong pinag-alala, mahina kong sambit. Naiinitindihan kita. Kahit na ano ang mangyari, iinitindihin kita sa lahat ng oras dahil kapatid kita at mahal na mahal kita, nakangiting bigkas niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at mahigpit ko siyang niyakap. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Kahit papaano, masasabi ko na balik na sa dati ang lahat sa akin. Ang lifestyle at pamumuhay. Kung dati nakahiga lang kami sa matigas na papag, ngayon nasa kama na kami at malaking bahay. Balik sa dati ang buhay ko sa tulong ni Christopher at mga kaibigan nito at tuluyan na din akong nakarecover mentally, physically at emotionally. Kagaya na lang ngayon, maaga palang bisita ko na si Oliver. Ilang araw na akong niyaya ito na ipasyal niya daw kami ng mall pero lagi kong dinidecline. Masyado din kasi akong naging busy nitong mga nakaraang araw. Nag-apply ako sa mga hospital dahil gusto kong makabalik sa dati kong trabaho. Iyon ay ang pagiging doktor ko. Gusto ko nang mag-move on, ayusin ang sarili pati na din ang career ko. Habang nagtatagal lumalaki na ang anak ko at gusto kong ako mismo ang magpo-provide sa lahat ng mga pangangailang niya. Regarding naman sa education ni Katrina, gusto kong manghingi ng tulong kay Christopher kung paano ba ang gagawin. Gusto ko din kasing makapag-aral si Katrina eh. Hindi sapat na marunong lang siyang magbasa at magsulat. Gusto ko din siyang tulungan na magkaroon ng proper education at matupad ang pangarap nito sa buhay, lalong-lalo na at kitang-kita ko naman kung gaano kapursigido si Katrina. Sos, ayaw talagang tumigil habang hindi pinagbibigyan, nakangiti kong wika kay Oliver nang madatnan ko siya dito sa garden. May dala na naman siyang 2 bugkos ng bulaklak. Isa daw para sa inaanak niyang si Baby Elizabeth, ang isa naman ay para sa akin. Pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang naman kayong i-treat eh. Saka alam kong ilang araw na lang magiging busy ka na sa hospital kaya mas lalong pahirapan kang yayain sa mga ganitong klaseng bagay, nakangiti nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa sabay tango. Okay, since you insist, no choice ako kundi ang pagbigyan ka. Hinatayin mo lang ako at magpapalit lang kami ng damit, nakangiti kong sagot sa kanya. Kasama naman sila Katrina at Baby Elizabeth sa paglabas naming ito, kaya wala namang sigurong masama kung pagbibigayan ko ang pangungulit ni Oliver. Isa pa magkaibigan naman kami kaya ayos lang. Saka, malapit din sa kanya ang anak ko at sa tuwing nasa paligid lang siya kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Baby Elizabeth. Siguro nga, naghahanap ng father figure ang anak ko at nakita niya iyon sa katuhan ni Oliver. Sa pamamasyal naming ito, walang masigit na ex-tide kundi si Katrina at Elizabeth. Sa mahigit 2 buwan na pagtira namin dito sa Kabihasnan, nakita ko namang mabilis silang naka-adopt sa bagong environment.
Kat, bilihin mo ang lahat ng gusto niyo ha. Kayong dalawa ni Elizabeth, nakangiti pang wika ni Oliver kay Katrina. Talaga kuya? Nako, nakakahiya naman. Sa kadami ko ng damit nakangiti nitong sagot. Napansin kong palagay na din ang loob ni Katrina, kay Oliver na labis kong ipinagpasalamat. Kahit na. Isipin niyo na lang na gift ko ito sa inyo. Okay, nakangiting wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Ang bait talaga nitong si Oliver. Imagine, gusto niya pa talaga kaming ilibre gayong kung totoosin, kaya ko naman bilihin ang lahat ng pangangailangan namin. Naibenta pala ni Kuya Luis ang dating bahay namin at lahat ng napagbintan ay ibinigay niya sa akin. Para daw iyon sa kinabukasan ni Baby Elizabeth. I hate why. Pinabayaan mo kami at hinding-hindi kita mapapatawad, umiiyak na bigkas ng isang babae na nasa harapan ko. Hindi ko mapigilan ang mapatakip sa magkabilaan kong tainga dahil doon. Pakiramdam ko parang hinihiwa ng libo-libong karayom ang puso ko habang pinapakinggan ko ang panaghoy niya. Ramdam ko sa bawat pag-iyak niya ng sakit na para bang ako na yata ang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. Bakit sino ka? Kilala ba kita? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Akmang hahawakan ko sana siya, kaya lang mabilis na siyang lumayo sa akin. Wala akong ibang nariring mula sa kanyan bibig kundi ang salitang galit siya sa akin. Miss, saglit. Hintayin mo ako. Miss, tawag ko sa babaeng unti-unting naglalaho na sa paningin ko. Gusto ko siyang habulin kaya lang wala sa sarilang napamulat ako ng aking mga mata nang maramdaman ko ang pagtapik ng kung sino sa balikat ko. Elias Cos. Nightmare, seryosong tanong ng taong nasa harapan ko. Kunot noo kong inilibot ang paningin ko sa buong paligid at nang mapansin ko na nandito ako sa loob ng aking opisina, wala sa sariling mabilis akong napaayos ng upo. Kagaya ng mga nagdaang mga taon, nananaginip na naman pala ako habang nandito ako loob ng opisina. Iisang panaginip at paulit-ulit na lang at hindi ko maintindihan kung bakit. Minsan, iniisip ko na lang na ang laman ng mga panaginip ko ay konektado din yata sa nakaraan ko. Lalo na at nawalan ako ng memorya. Christopher, napadalaw ka? Seryosong tanong ko sa pinsan ko. Yes, siya ang nasa harapan ko ngayon at hindi ko alam kung ano ang kailangan niya sa akin at bigla na namang napadalaw. Sa lahat ng mga pinsan ko, siya lang itong malapit sa akin. Ang iba kasi ay hindi ako pinapansin. Hindi daw sila boto sa fiancé ko na si Rebecca kaya ganoon. Pasalamat ka at napadaan ako dahil kung hindi ba ka binabangungot ka na, nakangiti nitong sagot sa akin. Ye nightmare. Pare-parehong eksena. Isang babaeng umiiyak at galit sa akin, seryosong sambit ko. Ano ba kasi ang sabi ng doktor mo? May pag-asa ka pa bang bumalik ang alaala mo? I mean, 3 taon na din iyang amnesia ka, at hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang memorya mo. Seryosong sambit nito. Hindi ko naman paigilan ang malakas na pagbuntong hininga. Kung ako lang ang papipiliin, mas gusto ko na din na bumalik ang alaala ko. Nahihirapan na din ako sa sitwasyon kong ito. Sa nakalipas na mga taon ramdam ko din na may kulang sa buhay ko na hindi ko mawari. Hindi pa masabi kung kailan, seryosong sagot ko. Napansin kong saglit na natigilan si Christopher sabay tango. Well, wala tayong magawa kundi hintayin ang pagkakataon na yun. Siya nga pala, hindi kita makontak sa phone mo kaya nagpasya akong daanan ka. Kung hindi mo maalala, magdadaos si Daddy ng birthday party niya. Dadausin yun sa Carissa Villarama Resort at sana makarating ka, seryoso nitong bigkas. Wala naman akong nagawa kundi ang tumango. Medyo hindi ako masyadong nakikipag-communicate sa kanila nitong mga nakaraang taon dahil ramdam ko na hindi naman talaga sila boto kay Rebecca. Lalo na si Mommy. Tumututol sila sa pagtira ni Rebecca sa poder ko na hindi ko din maintindihan kung bakit. Nawalan ako ng alaala pero ayaw ko namang maging irresponsable sa mag-ina ko. Okay, darating ako, seryoso kong sambit. This is for family celebration. Frankly speaking, ikaw lang ang invited at ang anak mong si Liam pero hindi kasali si Rebecca, seryoso nitong bigkas. What? Paano mo masabi na isa itong family celebration kung hindi kasama si Rebecca? Chris, come on, kung hindi din lang pwedeng isama ang partner ko, I think nagsasayang ka lang ng time para invite ako sa celebration na yan, seryoso kong bigkas. Partner ang tawag ko kay Rebecca ngayon dahil hindi pa naman kami kasal. Kahit na hindi ako in good terms sa mga kadugo ko ngayon, gusto ko pa rin naman igalang ang payo ni Mommy sa akin noon pa man.
Na magpapakasal lang daw ako kapag bumalik na ang alaala ko, para daw walang sisisihan. Alam kong mahirap ang kondisyon na yon pero since mabait naman akong anak kailangan kong sundin ang nais niya. Pero after 5 years kapag hindi pa bumalik ang alaala ko, hindi na ako papipigil pa. Pangako ko na naman kay Rebecca ang tutuparin ko. Magpapakasal kami dahil alam kong deserve niya din naman iyon. Ayaw ko din naman maging unfair sa kanya, lalo na at ilang taon na din kaming nagsasama sa isang bubong. Kakatapos lang namin mag-usap ni Christopher nang dumating naman si Rebecca at ang anak namin na si Liam. Mahigit 2 taon pa lang si Liam at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng habag dito nang mapansin ko kung gaano ito pinapahirapan ng sakit ng leukemia. Yes, sa batang edad nito tinamaan ito ng ganoon kalubhang sakit. Hindi ko alam kung paanong nangyari pero simula noong ipinanganak ito mahina na talaga ang bata at 3 months ago, lumabas sa pagsusuri ng doktor na may sakit ngang leukemia ang anak ko. Masakit para sa akin. May-ari ako ng isa sa pinakamalaking hospital ng bansa pero wala akong magawa para magamot ang anak ko. Wala akong magawa para maibsan ang paghihirap ng sarili kong anak. Elias, gusto ka daw makita ni Liam, nakangiting wika ni Rebecca sa akin. Mula sa pagkakaupo sa aking swivel chair, mabilis akong tumayo at nilapitan ang anak ko na nakaupo sa kanyang stroller. Daday, narinig kong tawag sa akin ng anak ko. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kakaibang sakit ng kalooban. Hindi ko alam kung ano ang mali at kung bakit siya pa. Kung saan naman kaya kong ibigay ang lahat sa kanya, saka naman siya tinamaan ng ganito kalubhang sakit. Liam, anak, mahina kong sambit. Pagkalapit ko dito hinalikan ko ito sa kanyang noo at walang pag-aalinlangan na kinarga. Naramdaman ko ang magaan nitong katawan. Sa loob ng 3 buwan na nakikipaglaban ito sa sakit na leukemia, ang laki na din talaga ang ibinagsak ng katawan nito. Biglang naglaho ang malusob nitong pangangatawan. Bumagsak ang pangangatawan nito na ngayon ay sobrang payat niya na. Isa akong ama at masakit sa akin na makikita ko sa hindi maayos na kalagayan ang sarili kong dugo at laman. Ito din ang isa sa mga dahilan kaya pinili kong ipagpaliban ang pagpapakasal naming dalawa ni Rebecca. Hindi ko kasi kaya na maging masaya habang nakikita ko na nahihirapan ang anak ko. Dapat hindi mo na muna nilabas ng kwarto si Liam. Pupuntahan ko naman kayo doon pagkatapos ko dito sa opisina. Seryoso kong wika kay Rebecca. Naglambing sa akin ang anak mo na gusto ka daw niyang makita kaya pinagbigyan ko na. Elias, wala na bang ibang paraan para gumaling ang anak natin? Nakausap ko kanina ang doktor niya at sinabi niya sa akin na baka mas lalo pang lumala ang kalagayan ng anak natin pagdating ng araw, seryosong bigkas nito. Hindi naman ako nakaimik. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Nakausap ko na si Dr. Alejandro kahapon at sinabi na din nito sa akin ang mga posibleng mangyari sa anak ko. Gayunpaman wala akong balak na sumuko. Gagawin ko ang lahat para gumaling sa sakit niya ang anak ko. Hindi ako bibitiw kahit na ano ang mangyari. I will find a way para matulungan ang anak natin sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-aalala, hindi din naman ako papayag na may masamang mangyari sa kanya, seryosong bigkas ko. Napansin ko naman ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito sabay tango. Salamat, Elias. Alam ko naman kung gaano mo kamahal ang anak natin eh. Kaya lang, hindi ko talaga maiwasan na masaktan ng sobra dahil sa nakikita ko sa kanya ngayon. Kung pwede nga lang na ako na lang ang nagkasakit ng ganyan, buong puso kong tatangapin. Kaysa naman makita ko siyang araw-araw na nanghihina, naiiyak nitong sambit. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga at nagpa siya na akong ihatid sa private room dito mismo sa loob ng hospital si Liam. Mas safe ang anak ko sa loob ng kanyang private room. May mga doktor din na nakamonitor sa kalagayan nito 24 oras. Kaagad ko namang naramdaman ang pagsunod sa amin ni Rebecca, umagapay siya sa paglalakad ko hanggang sa makarating na kami sa private room ng anak ko. Buong pag-iingat ko siyang inihiga ng kama at hinayaan ang nurse na nakaantabay na muling ikabit ang dextrose ng bata sa balat nito. Sa susunod, huwag mo na munang ilabas si Liam sa silid na ito. Alam mo naman na mahina ang immune system ng bata at mabilis siyang kapitan ng mga bad bacteria, diba? Seryosong wika ko kay Rebecca. Sorry. Alam kong mali ang ginawa ko kaya lang gusto ka kasi niyang makita naluluhan itong sambit. Marahas naman akong napabuntong hininga. Gusto niya akong makita or gusto mo lang akong hulihin kung may kasama ba akong ibang babae sa loob ng opisina ko?
Rebecca naman, ilang beses ko bang sabihin sa'yo na wala akong babae? Bakit mo ba ako palaging pinagdududuhan, seryosong bigkas ko? Yes, alam kong itong si Rebecca lang talaga ang nag-initiate na puntahan ako sa opisina ko. Dinamay niya pa si Liam sa kalokohan niya para may dahilan siya na umakyat sa opisina ko. Hindi mo ako masisisi, Elias. Ilang beses mo na ba akong niluko? Hanggang ngayon pa rin ba gusto mo pa rin isisisi sa akin kung bakit nagkasakit ng ganyan si Liam? Mahal ko din naman ang anak natin eh. Nagkataon lang talaga na mahina siya noong ipinanganak ko siya, kaya ganoon, naluluhan itong bigkas. Marahas naman akong napabuntong hininga at parang hapong-hapo na napaupo sa couch. Hindi ko talaga alam kung paano ko naging girlfriend ang babaeng ito. Habang nagtatagal kasi, palala ng palala ang ugali eh. Masyadong demanding at lahat ng kilos ko gustong pakialaman. Selosa din kaya minsan iniisip ko na maaring ito din ang dahilan kung bakit hindi siya gusto ng mga kamag-anak ko. Lalo na ni Mommy. Ano ang gusto nyo? Shopping muna or kain muna, nakangiting tanong ni Oliver sa amin. Nandito na kami sa loob ng mall habang as usual nasa bisig niya na naman si Baby Elizabeth. Ang hilig magpakarga ng anak kong ito. Habang nagtatagal, napapansin ko na palambing ng palambing siya kay Oliver. Elizabeth, nakakahiya na si tito mo. Bumaba ka na dyan, anak. Big girl ka na eh, nakangiti kong sambit. Imbes na sagutin ko ang tanong ni Oliver kanina, ang anak ko muna ang unahin ko. Nakakahiya na kasi dito kay Oliver. Gusto lang naman niyang ipasyal kami pero hindi naman kasama sa usapan na maging kargador siya ng anak ko. Mommy, Tito Oliver said na ayos lang daw po, nakagiting wika ni Elizabeth. No. Not okay, baby. Malaki ka na at iwasan mo nang magpabuhat kay Tito. Saka, tingnan mo ang ibang mga bata ayaw nga din nilang magpakarga o, seryosong sambit ko. Ilang beses ko nang pinakiusapan itong si Oliver, na huwag niya masyadong spoiled itong si Elizabeth, pero parang wala ding epekto. Feeling ko mas lalo silang naging closed sa isa't isa. Mabuti naman at ilang saglit lang, sumunod din naman si Elizabeth sa nais ko, kusa na kasi siyang nagpababa mula sa pagpapaakarga kay Oliver. Mabuti na lang talaga kaya si Katrina naman ang binalingan ko. Kat, ano daw ang gusto mo, gutom ka na ba? Nakangiti kong tanong kay Katrina. Kaagad din itong umiling. Kayo po, ate. Sunod lang ako sa inyo kung saan nyo gustong pumunta, nakangiti nitong sagot. I think kain na muna tayo. Para naman may energy tayo mamaya sa shopping natin, nakangiti kong sambit. Kaagad kaming naghanap ng restaurant na makakainan kaya lang since si Baby Elizabeth ang masusunod sa isang fast food chain kami napunta. Gusto daw kasing kumain ng spaghetti at fried chicken ni Elizabeth ng sinigundahan naman ni Katrina. Magana kaming kumakain nang siyang dumating naman si Christopher. Hain ko tuloy mapigilan ang magtaka. Weekdays kasi ngayon at hindi ba sila busy? Para kasing ang dami nilang time sa amin eh. Chris, nandito ka din, don't tell man na gusto mo din kaming ipag-shopping, maihalong biro na bigkas. Hello po, Uncle Christopher, narinig ko din namang bati sa kanya ng anak kong si Elizabeth. Kaagad naman itong nilapitan ni Christopher at hinalikan sa pisngi. Hello, young lady. Kumusta ka? Mukhang ang daming food niyan nakangiting sagot naman ni Christopher dito. Naupo ito sa isang bakanting upuan katabi ni Katrina. Ang daya nyo, hindi nyo man lang ako inorderan ng pagkain, nakangiting wika nito. Pagkatapos noon, huling-huli ko kung papaano niya titigan so Katrina. Actually, hindi naman ako ganoon kamanhid para hindi ko mabasa ang mga kinikilos nitong si Christopher. Alam kong may something na ayaw ko lang pangunahan. Kuya, bakit ka ba nang aagaw ng pagkain? Nabitin tuloy ang tangka kong pagsubo nang marinig ko ang reklamo ni Katrina. Nakasimangot itong nakatingin kay Christopher dahil kinuha na pala nito ang fried chicken niya. Gutom na ako kaya share your blessings. Kati, nakangisi namang sagot ni Christopher at parang wala lang na mabilis na isinusubo na nito ang naturang pagkain. Iiling-iling naman akong nakamasid lang sa kanila. Sa ilang buwan na pagtira namin dito sa syudad nasanay na din naman si Katrina sa mga bago naming kakilala. Unti-unti na din itong nasanay na makipag-usap sa ibang tao. Lalong-lalo na kina Christopher at Oliver pati na din kina Jake at Owen. Yeezy, ang dami mong pera ayaw mong bumili, nakaingos na bigkas naman ni Katrina. Napatingin pa ito at counter kung saan medyo mahaba na din ang pila.
Well, pwede naman tayo bumili eh. Pero ikaw na ang pumila, Kat, muling sagot ni Christopher. Hindi ko pa nga maiwasan na bahagyang mapataas ng kilay ng pati soft drinks no Katrina, pinakialaman na din ito. Grabe, masyadong halata na itong si Christopher ha? Kailangan ko na yata siyang kausapin. Dai si 7 pa lang din Katina at para bang gusto na niyang bakuran. Hindi pa man maamin sa akin ni Christopher pero feeling ko tinamaan ito kay Katrina eh. Kitang-kita ko sa kilos niya iyon. Kaya lang syempre, hindi ako papayag. Bata pa si Kat at marami pa akong pangarap para dito. Saka hindi na iba ang turing ko kay Kat para ko na siyang kapatid. Mary, nakausap ko si tita kahapon. Kinumusta niya sa akin kung ano na ang balita sa paghahanap sa iyo. Seryosong wika sa akin ni Christopher habang nandito kami sa isang coffee shop. Sila Katrina at Elizabeth ay nasa kids zone kasama si Oliver dahil nagpahayag itong si Christopher sa akin na gusto niya daw akong kausapin ng masinsinan. Kumusta siya? Seryosong tanong ko. Ayun, malungkot lalo na at ang apo niya kay Elias at Rebecca ay masakit na leukemia, seryoso nitong sambit. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Ano? Anong sabi mo? May sakit na leukemia ang anak ni Elias at Rebecca. Gulat kong bigkas. Kaagad naman siyang tumango. Yes, at isa din sa dahilan ang bagay na iyan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang plano nilang pagpapakasal. Seryoso. Sambit nito. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Mary, hanggang kailan mo sila iiwasan? Masyado na silang nag-aalala sa iyo. Gusto ka na nilang makita, seryosong muli niyang bigkas. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko. Alam ko kasi sa sarili ko na hindi habang buhay ko silang mapagtataguan. Minsan na din akong nangako sa sarili ko na hindi ako magiging unfair sa anak ko. I am sorry, mahina kong sambit. Sorry for what? Wala kang kasalanan para mag-sorry. Alam kong masakit sa iyo ang nangyari sa inyong dalawa ng pinsan ko, pero wala ka na bang balak na magpakita sa kanya? Isusuko mo na lang ba ang karapatan mo? Seryosong tanong niya. Pagod na akong ipaglaban siya, Chris. I am sorry pero ayaw ko na sanang magkaroon ng kahit nakaunting kaugnayan sa kanya. Mahina kong sambit. How about Elizabeth? Paano ang anak niyo? Seryosong tanong niya. Kailangan niya pa ba ang anak ko? Kinalimutan niya na kami ng tuluyan at wala nang dahilan pa para ipilit namin ang sarili namin sa kanya. Nasanay na si Elizabeth na wala siya sa tabi namin at wala nang dahilan pa para isipin ko ang tungkol sa bagay na iyan, seryosong sagot ko. Okay sige, how about Tita Miracle at iba ko pang mga kamag-anak na hanggang ngayon hinahanap ka, seryosong tanong niya. I will visit her at ang iba pa sa kanila. Next week babalik na ako sa trabaho ko. Sa dating hospital kung saan ako nagtatrabaho at magiging abala na din ako. Kung available ka bukas, pwede mo ba kaming samahan para bisitahin siya? Seryosong tanong ko. Napansin kong kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi niya. Of course, it's my honor na samahan ka. Malakas ka sa akin, Mary, kaya naman susuportahan kita sa lahat ng gusto mo, nakangiti nitong sambit. Gusto mo akong suportahan or baka naman gusto mo lang mapalapit kay Katrina, pabiro kong bigkas. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha nito bago malakas na natawa. Kaagad ko naman siyang sinaway lalo na at nakakabulabog ng ibang customers dito sa loob ng coffee shop ang tawa niya eh. Kidding aside, Christopher, walang problema sa akin kung may gusto ka kay Kat kaya lang, bata pa siya. She's only 17 years old at sana hintayin mo munang umabot siya sa tamang edad bago ligawan. Isa pa, gusto ko din na makapag-aral siya para sa maayos niyang kinabukasan. Alam ko din na iyon ang pangarap ni Katrina at sana pagbigyan muna natin siya, nakangiting sambit ko. Of course. Of course. I am willing to wait naman. Alam kong masyado pa siyang bata. Kaya nga kahit na naiilang ako sa pagtawag niya na kuya sa akin, wala akong choice, kundi pikit matang tangapin iyon eh, natatawa nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa na din. Mabuti na lang talaga at maayos na kausap itong si Christopher, dahil kahit na ano ang mangyari po protektahan ko si Katrina sa abot ng aking makakaya. Gusto ko din sukatin kung hanggang saan at kailan ang pagkagusto niya dito, dahil ayaw kong maranasan ni Katrina ang mga naranasan ko. Mula bata pa, nagdusa na siya sa gubat kaya gusto ko siyang bigyan ng maayos na kinabukasan.
Pagkatapos ng masinsinan na pag-uusap namin ni Christopher, nagpasya na din akong uwi na. Tamad na akong mag-shopping at hindi naman na din kailangan. Marami na kaming mga damit na isusuot. Saka ayaw ko din naman mag-take advantage sa kabaitan nila. Kinabukasan, maaga pa lang nakagayak na ako kasama si Katrina at Elizabeth. Ngayong araw ang kauna-unahang pagbisita namin sa bahay ni Mommy Miracle. Simula din ngayong araw, ready na ulit akong harapin ang panibagong pagsubok sa buhay. Alam mo kasing hindi habang buhay ko matatakasan ang nakaraan. Kailangan ko iyong harapin ng buong tapang. Mary, iha, ikaw ba iyan? Thanks God. Sa wakas bumalik ka din. Salamat dahil nakabalik kang ligtas, naluluhang wika ni Mommy Miracle. Pagkakita niya pa lang sa akin kanina, mahigpit niya na akong niyakap. Ni sa hinagap, hindi ko pa rin akalain na ganito ang magiging reaksyon niya pagkakita sa akin. Hindi ko akalain na ganito pa rin kainit ang pagtanggap niya sa akin. Kagaya ng dati. Walang ipinagbago at kitang-kita ko pa rin ang masayang ekspresyon ng mukha niya nang makita niya ako. I am sorry, Mom. I am sorry kung ngayon lang ako nakabalik. Patawad kung ngayong lang ako nagpakita. Naiiyak ko ding sambit. Alam kong hinanap din talaga niya kami. Of course, maliban lang kay Elias na mukhang wala na yatang pakialam sa amin. It's okay, iha. Hindi mo kailangan na humingi ng tawad sa akin. Kung ano man ang mga nangyari noon, naiintindihan ko. Walang mas mahalaga sa ngayon kundi ang nakabalik ka na sa amin. Na nandito ka na at nakabalik kang ligtas. Kayong dalawa ng apo ko. Lumuluha nitong bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Ang bait niya talaga. Ni hindi ko man lang naramdaman na iba ang turing niya sa akin. Hindi ko akalain na magiging ganito pa rin siya, kabait sa akin sa kabila ng ilang taon kong hindi nagpakita sa kanya. Ang sarap niyang maging biyanan kaya lang alam ko sa sarili ko na malabo nang matupad iyon. Alam kong hindi na talaga pwedeng maging bayanan ko siya dahil may iba nang kinakasama si Elias sa loob ng 3 taon habang wala ako. Masakit. Sobrang sakit pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na wala na kaming pag-asa pa. Na hindi na kami pwede ng anak niya. Ang apo niya na lang na si Baby Elizabeth ang nag-ugnay sa amin. Si Elizabeth na lang din ang dahilan kaya nandito ako ngayon sa pamamahay niya. And speaking of apo, napakalas ako sa pagkakagakap kay Mommy Miracle nang maramdaman ko ang pagkalabit ng maliit na kamay sa akin. Hilamang luha sa aking mga mata na napatingin ako dito at hindi ko mapigilan na mapangiti nang sumalubong sa paningin ko ang inosenteng mukha ng anak ko. Hinawakan ko siya sa kamay at nakangiting muli kong hinarap si Mommy Miracle. Mom, si Elizabeth nga po pala. Nakangiti kong bigkas. Napansin kong kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito habang nakatitig sa anak ko. Lalong nag-uunahan ang pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Ang apo ko. God, parang kailan lang kalong pa kita sa bisig ko pero ngayon, sobrang laki mo na. Umiiyak nitong sambit. Naupo pa siya para pumantay ang tangkad niya kay Baby Elizabeth, bisgo niya mahigit itong niyakap. I am sorry kung hindi namin kayo kaagad na natagapuan. I am sorry kung bakit nangyayari ang ganitong bagay. Umiiyak nitong sambit. Nagtataka namang napatingala ang anak ko sa akin. Baka sa maganda nitong mga mata ang pagtataka. She's your lola, anak. Lumuluha ko ding bigkas. Kaagad namang gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ng anak ko bago siya mahigipit na napayakap sa lola niya. Lola! I miss you, Lola! Nakangiting bigkas ng anak ko. Lalong humagulhol ng iyak si Mommy Miracle. Ang apo ko. Ang maganda mong apo. Sa wakas naisip mo din dalawin ang lola mo. Umiiyak nitong bigkas. I love you, Lola. Promise po, palagi po namin kayong dadalawin. Huwag na po kayong mag-girsay, Lola. Love ko din po kayo. Narinig kong sambit ng malambing na boses ng anak kong si Elizabeth. Puno ng pagmamalaki na napahawak ako sa anak ko sabay haplos sa kanyang buhok. Napatingala naman ito sa akin. Nanay, palagi po natin dadalawin si Lola, ha? Sambit nito habang nakatitig sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Naman, anak. Promise, palagi natin siyang dadalawin dito. Nakangiti kong sambit. Did you hear that, Lola? Nag-promise na si Mommy kaya don't say na po. Bigkas nito sa lola niya.
Kaagad namang nag-angat ng tingin si Mommy Miracle at direktang tumitig sa akin. Thank you so much, Emery. Thank you dahil napalaki mo siya ng maayos. I am very proud of you at pangako, palagi lang akong nasa likod mo. Nagkasala man ang anak ko sa iyo pero ipinapangako ko na ituturing kitang hindi na naiba sa amin. Salamat dahil napalaki mo ng maayos ang apo ko. Naluluhan itong sambit. Hindi ko na din napigilan pa ang muling mapangiti. Thank you din po dahil hindi po nagbago ang pakikitungo niyo sa akin. Naghiwalay man kami ng anak niyo, ipinapangako ko din po na mananatili kayo sa puso ko habang buhay. Maraming salamat dahil ipinaramdam niyo din po sa akin ang pagmamahal na tulad sa isang tunay na ina na never kong naramdaman sa tanang buhay ko. Umiiyak kong sambit. Pagkatapos ng kumustahan na may kasamang iyakan, nagkaroon din kami ng time ni Mommy Miracle na magkausap ng masinsinan. Ikinwento ko sa kanya ang mga nangyari at mga pinagdaanan namin bago kami nakabalik. Walang dahilan para ilihim ko ang tungkol dito lalo na at deserve niya din naman na malaman ang lahat. Ni hindi man lang nakatulong si Elias na mahanap kayo. Sorry kung bakit nangyayari ito, iha. Kung hindi lang sana nawala ng memorya ang anak kong si Elias, baka hindi mangyayari ito. Baka noon ka pa nakabalik na sa amin. Narinig kong sambit nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo dahil sa sinabi niya. Naguguluhan ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Aware ka ba na naaksidente si Elias pagkatapos niyang nalaman na nakidnap kayo ni Elizabeth? Seryosong tanong niya. Wala sa sariling kaagad akong umiling. Kinuhang pagkakataon iyon ni Rebecca para bilugin ang ulo niya. Na kahit sa akin ayaw niya nang makinig dahil feeling niya, pinag-iinitan lang namin ang babaeng iyon dahil hindi nga kami boto. Na ayaw namin sa babaeng iyon para sa kanya. Muli niyang sambit. Lalo naman akong nagulat. Hindi ko alam ang tungkol dito at hindi ko din malaman kung ano ang mararamdaman ko ngayon sa kaalamang may amnesia pala di Elias. Kung talagang may amnesia si Elias, hindi niya na nga kami maalala. Hindi na kami nag-i-exist sa isipan niya, kaya siguro tuluyan niya na kaming nakalimutan at kinuhang pagkakataon naman iyon Rebecca iyon para tuluyang mapasa kanya si Elias. Walang hiyang babae. Makikita niya. Kukuha lang ako ng magandang pagkakataon at babalikan ko siya. Nawala ng alaala si Elias ibig sabihin makakakilos na din ako ng maayos. Nilayasan ko na siya 3 years ago at ituloy-tuloy ko na lang siguro. Wala na talaga kaming pag-asa at kailangan ko nang tangapin ang katotohanan na iyon at pipilitin ko na huwag nang lumingon sa nakaraan. Naka-moved on na ako at dapat ko nang ituloy-tuloy iyon. Mom, kapalaran na po ang gumawa ng paraan para itigil na namin ang kung anuman ang ugnayan namin sa isa't isa. Mahigit 3 years ago na pala nagsasama ni Rebecca at siguro masaya na sila sa isa't isa. Hayaan na lang po natin sila, Mom. Wala na po akong balak na maghabol. Ang mas gusto ko na lang gawin ngayon ay ang mag-focus sa career ko pati na din sa anak ko, pilit ang ngiti sa labi na sagot ko sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya sabay tango. Sa bagay, ayaw ko na din ipilit pa sa iyo ang anak ko. Sa dami ng mga masasakit na nangyari sa pagitan niyong dalawa, magiging unfair na ako sa iyo kung hihiling pa ako ng kung ano-ano pa, iha. Nakangiti nitong sambit. Tipid naman akong umiti bago ako nagpasyang magpaalam sa kanya. Sa dami ng napag-usapan namin hindi ko na namalayan pa na hapon na pala. Palabas na din naman si Christopher ng opisina at nangako ito sa amin na ihahatid niya kami pa uwi ng bahay. Siya din kasi ang naghatid sa amin kanina papunta dito. Maybe, oras na siguro para bumili ng bagong kotse dahil nakakahiya na. Kung hindi kasi si Oliver ang naistorbo namin, minsan naman si Christopher. Mga busy din silang tao at ayaw kong abusuhin ang kabaitan nila. Mom, hihintayin lang po namin si Christopher tapos nagpapaalam na din kami sa inyo. Uwi na po muna kami, nakangiti kong paalam Mommy Miracle. Kaagad na gumuhit ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito, kaya muli akong nagsalita. Pero, wag po kayong mag-alala, dalaw-dalawin naman po namin kayo eh. Lalo na ni Baby Elizabeth, nakangiti kong bigkas. Thank you, Amery. Sobrang na-miss ko kayo ng apo ko at kung pwede nga lang sana na dito muna kayo tumira eh. Hindi sapat ang isang araw para tuluyang maglaho ang pangulila ko sa inyong dalawa ni Elizabeth, seryosong sagot niya sa akin. Hind naman ako nakaimik. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko.
Ayaw ko sanang bigyan siya sa munti niyang kahilingan. Wala sa sariling napatingin ako kay Baby Elizabeth na noon masayang naglalaro sa may garden. Halatang masayang-masaya ang anak ko at feel at home na siya kaagad dito pamamahay ni Mommy Miracle. Kahit ngayon lang. Pwede mo ba akong pagbigyan, iha? Dito na kayo kumain ng dinner kasama ko at marami namang mga kwarto na available sa bahay na ito na pwede niyong gamitin buong gabi or kahit kailan niyo gusto. Feel at home, iha, muli niyang bigkas. Saglit akong natigilan bago dahan-dahan na tumango. Okay po, Mom. Sige po, tutal naman gusto ko din pong bigyan ng mas maraming oras si Elizabeth na maramdaman niya na maliban sa amin, may iba pang taong nagmamahal sa kanya. Sa loob ng mahigit 3 taon, wala siyang ibang naging kasama, kundi kaming dalawa lang ni Katrina. Gusto kong iparana sa kanya na hindi lang kami ang nandito para alagaan siya. Nakangiti kong sambit. Yes, alam kong ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay na nagawa ko. Safe naman kaming magstay dito sa bahay ni Mommy kahit ngayong gabi lang dahil maliban sa kasambahay, mag-isa lang din naman siya sa bahay na ito. Walang hiya ka. Ano ang ginagawa mo dito sa loob ng opisina ng asawa ko? Nilalandi mo siya? Ha? Galing ako sa conference room nang marinig ko ang komosyon na nagmumula sa aking opisina. Hindi ko naman maiwasan na magtaka at dali-dali akong naglakad patungo sa aking opisina. May gulo na naman yata dahil naririnig ko ang galit na boses ni Rebecca at ang tili ng kung sinong babae mula sa loob. Pagkapasok ko sa loob ng opisina, hindi nga ako maaaring nagkamali. Nasa loob si Rebecca habang sa bunot nito ang isa pang babae. Rebecca, dumadagundong ang boses ko sa buong paligid. Dali-dali niyang binitiwan ang naturang babae at mabilis na humarap sa akin. Elias, akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba kami na lang ng anak mo ang priority mo? Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa babaeng sinabunutan niya at ganoon na lang ang gulat ko nang makilala siya. Sekretary ito ng isa pang doktor dito sa hospital at alam ko kung ano ang kailangan niya. Siguro dala nito ang report na hinihingi ko kahapon pa sa nasabing doktor. Rebecca, ano na naman ba ito? Hindi ka ba titigil? Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na huwag mong pakialaman ang nangyayari dito sa loob ng opisina ko, galit kong bulyaw sa kanya. Paanong hindi ako makikialam? Elias, kitang-kita ng dalawa kong mga mata na niluluko mo ako. Na hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Akala mo ba maluluko mo ako? Hindi. Hindi ako kagaya ni Amery na kayang manahimik at kayang pagpasensyahan ang kung ano-ano ang ginagawa mo, galit niyang wika sa akin. Natigilan naman ako. Nabangit niya na naman ang pangalang Amery na hindi ko alam kung sino ang babaeng iyon. Na hindi ko alam kung nag-exist ba ito sa buhay ko. Amery? Who's Amery? Kunot noo kong tanong sa kanya. Napansin ko ang biglang pamumutla ng mukha nito sabay sunod-sunod na pag-iling. Amery? Who is she? Wala akong nababangit na ganoong pangalan. Kaagad niya ding sagot sa akin sabay iwas ng tingin. Hindi ko naman mapigilan na mapatiim bagang. Hanggang ngayon pa ba naman magsisinungaling siya sa akin? Hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang nababangit ang pangalang Amery tapos sa tuwing tinatanong ko siya kung sino ito, iwas siya palagi. Na para bang may itinatago siya. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi ko maintindihan ang kung ano ang ibig mong sabihin. Sino si Amery? Bakit sa tuwing nag-aaway tayo palagi mo siyang nababangit sa akin? Seryosong tanong ko. Lalo naman siyang namutla. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding takot. Elias, wala akong nabangit na ganoong pangalan, kaya huwag mo akong tanungin tungkol sa kanya. Isa pa, hindi siya ang issue dito kundi ang pambababae mo. Kaya pala wala kang gana at panahon sa akin dahil hindi mo pa rin kayang talikuran ang dati mong gawain. Nambababae ka pa rin, galit niyang wika sa akin. Marahas naman akong mapabuntong hininga. Hindi ko na din mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Habang nagtatagal, palala ng palala ang ugali ng babaeng ito. Kung hindi lang sa anak namin, baka matagal ko na siyang pinalaya sa buhay ko. Siya ang palagi kong kasama pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masaya. Na may hinahanap ang puso ko na hindi ko naman mawari. Hindi na kita maintindihan. Palala ng palala ka na kaya lumayas ka sa harapan ko. Now, halos pasigaw kong sagot sa kanya. Tulala naman siyang napatitig sa akin. Alam mo, katakot-takot na pasensya ang ibinibigay ko sa'yo pero sobra na Rebecca.
Kung hindi mo kayang magtiwala sa akin, mabuti pang umalis ka na sa harap ko. Hindi kita kailangan kaya lumayas ka, galit kong sigaw sa kanya. Napansin kong tigagal itong napatitig sa akin. Ilang saglit lang, sunod-sunod ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata sabay iling. No, no. Hindi. Elias, sorry. Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong kinain ng selos kaya nagawa ko ito kaya sana patawarin mo ako. Hindi tayo pwedeng mag-away dahil may anak tayo na kailangan ng ating kalinga. Sorry, Elias, umiiyak niyang sambit. Galit ko siyang tinitigan bago walang sabi-sabing mabilis akong lumabas ng opisina. Narinig ko pa ang pagtawag ni Rebecca sa akin at ang pagsunod niya pero hindi ko na pinansin. Diretso akong lumabas ng hospital at sumakay ng kotse. Nakakarindi na ang babaeng iyon. Kaya siguro hindi siya gusto nila mommy at iba ko pang mga kamag-anak dahil sobrang nag-girl nito. Napakapalaaway at imbes na mag-focus sa may sakit naming anak kung ano-ano ang mga pinagkakaabalahan. Mas may time na makipag-away sa kung kani-kanino imbes na ibuhos ang time sa anak naming si Liam. Dahil wala akong balak umuwi ng bahay, nagpasya akong umuwi na muna ng bahay ni Mommy Miracle. Medyo matagal na panahon ko na din itong hindi nadadalaw. Ayaw niya kay Rebecca kaya dumistansya kami ng kaunti sa kanya. Pero sa sandaling ito, wala akong ibang gustong kausapin kundi siya lang. Feeling ko kasi nangangapa ako ngayon sa dilim eh. Problema ko na nga ang tungkol sa sakit ni Liam. Problema ko pa itong ugali ni Rebecca. Bullshit talaga. Siguro, kailangan ko ng puwersahin ang sarili ko na maalala ang nakaraan. Hindi pwedeng habang buhay akong ganito na feeling may kulang sa akin. Nagpasya na akong umuwi sa bahay ng sarili kong ina na si Mommy Miracle, kaysa naman sa sarili kong bahay ako dumiretso kung saan alam kong makakaharap ko na naman si Rebecca. Pagod na ako sa pakikipagtatalo sa babaeng iyon at kung hindi nga lang sa anak naming si Liam baka matagal ko na siyang hiniwalayan. Hindi talaga nawawala ang pagiging palaaway at selosa ng babaeng iyon which is nakakapagod na. Makita lang ako nito na may kausap na babae, sumusugod kaagad. Ang lakas mambintang. Ayaw kay Rebecca ng lahat pero pinipilit kong ipaglaban ito dahil na siya ang fiancé ko pero kung ganito man lang palagi, hindi ko na siguro kaya pang pakasalan siya. Baka lalo lang magiging magulo ang pagsasama namin. Mas mabuti pang sa bahay na muna ako ni Mommy uwi para naman magkaroon ako ng kahit kaunting katahimikan. Kahit sandaling oras lang. Sa naisip kong iyon hindi ko mapigilan ang mapamenor sa pagpapatakbo ng sasakyan. Bigla kasi akong nakaramdam ng sakit ng ulo. Parang isang eksena sa pelikula ang biglang lumitaw sa balintataw ko. Mga eksena ng nakaraan kaya wala sa sariling naapaakan ko ang preno ng sasakyan. Pagtuntong ko sa edad na 18 pinili ko ng magbukod. Bumili ako ng sarili kong bahay gamit at namuhay ng mag-isa. Gusto ko kasing maging independent at palibhasa binibigay naman ni Daddy noon lahat ng gusto namin ng kakambal kong si Elijah ang financial na aspeto noong nabubuhay pa ito. Sa isipin kong iyon, hindi ko mapigilan ang mariing maipikit ang aking mga mata. Shit, bakit naalala ko na ang lahat ng ito? Supposed to be hindi dahil may amnesia ako, pero bakit ko naalala ang college days ko? Wala sa sariling kinabig ko ang aking sasakyan patungo sa gilid ng kalsada. Parang pelikula na biglang nanumbalik sa akin ang lahat-lahat. Pagkahito ng sasakyan sa gilid kalsada, mabilis akong bumaba at sumuka ng sumuka. Hindi ko alam pero biglang sumama ang pakiramdam ko. Parang pelikula na biglang nag-flashback sa isipan ko ang mga nangyari ng nakaraan ko. Lahat ng mga nakaraan kung saan nabubuhay pa si Daddy, sila Grandma and Grandpa hanggang sa nagpasya akong as America ipagpatuloy ang pag-aaral ko ng medisina. Hanggang doon lang dahil mariin ko nang naipikit ang aking mga mata dahil nakakaramdam na ako ng sobrang sakit kasabay ng pagsabunot ko sa aking buhok. Ibig bang sabihin nito, unti-unti nang bumabalik ang alaala ko? Sana nga. Gusto ko na din kasing bumalik sa normal ang buhay ko. 3 taon na din kasi akong walang maalala at sa loob ng 3 taon na yun sobrang nahihirapan na ako. Iyon na lang, limited pa lang talaga ang naalala ko. Hindi ko pa din kasi naalala kung paano ko naging fiancé Rebecca at kung paano ko siya nabuntis. Hanggang doon lang dahil kapag pipilitin ko pa ang sarili ko nagmag-isip ng mag-isip, lalo lamang sumasakit ang ulo ko. Pagkatapos kong sumuka, humugot ako ng malalim ng buntong hininga. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Kinapa ko ang cellphone ko sa aking bulsa para tawagan ang pinsan kong si Christopher.
Kailangan ko ng tulong nito dahil nakakaramdam ako ng panghihina. Feeling ko hindi ko din kaya ang mag-drive. Mabuti na lang talaga sumagot kaagad si Christopher nang tawagan ko siya. Sinabi nito na nasa area lang daw siya dahil may susunduin daw siya sa bahay ni Mommy Miracle. Nang tanungin ko kung sino, ayaw niya namang sagutin basta sinabi nito sa akin na on the way na daw siya. Actually, malapit na siya sa bahay at babalikan niya na lang daw ako. Laking pasalamat ko dahil hindi ko na kailangan pang maghintay ng matagal. Nagdodoble na kasi ang paningin ko at feeling ko pumipintig-pintig ang ugat sa utak ko na siyang dahilan kaya nakakaramdam ako ng sobrang sakit sa ulo. Wala pang 10 minuto, dumating na din kaagad si Christopher. Mabilis ako nitong nilapitan at inalalayan niya akong makasakay sa kanyang kotse. Anong nangyari? May lagnat ka ba? Gusto mong dalhin kita sa hospital, seryosong tanong niya sa akin nang maipasok niya ako sa loob ng kanyang kotse. Mariin kong naipikit ang aking mga mata sabay at hindi ko mapigilan ang mapahilot sa aking sentido. I think, unti-unti nang bumabalik ang alaala ko, seryoso kong sambit. Katahimikan ang namagitan sa aming dalawa bago sumagot si Christopher. Naalala mo na ang nakaraan? Kung ganoon, naalala mo na ang tungkol kay Amerie at Rebecca, seryosong tanong niya. Wala sa sariling napamulat ako ng aking mga mata at direktang tumitig sa kanya. Amerie? Rebecca, kunot no kong tanong. Yee kung nakakaalala ka na, supposed to be maaalala mo din sila. Kung sino si Rebecca at Amerie sa buhay mo, seryosong sagot niya. Hindi ko naman maiwasan na mapailing. Si Rebecca lang ang kilala ko sa 2 pangalan na binangit mo, seryoso kong sagot. Si Rebecca lang. Well, may amnesia ka pa rin pala kung ganoon, baliwalang sagot nito sa akin. Pagkatapos noon, nag-drive na siya samantalang hinayaan niya na i-drive ang dala kong kotse ng driver na kasama niya. Hindi ko na sinagot pa ang huling katagang sinabi niya. Yes, naalala ko ang nakaraan pero hindi pa kumpleto. Pero alam ko sa sarili ko na ito na ang umpisa. Kaunting-kaunti na lang talaga at alam kong maaalala ko na ang lahat ng nakaraan. Bago kami nakarating ng bahay, medyo naging maayos naman ang kalagayan ko. Parang nagdahilan lang ako na biglang natangal ang pananakit ng ulo ko. Siguro nga, naghalo na ang lahat sa akin. Stress dahil sa kalagayan ng anak kong si Liam plus sa kondisyon ko na may amnesia ako. Sigurado ka ba na ayos ka na? Pwede nating tawagan ang family doctor para masuri ka. Baka kung ano na yan, seryosong wika sa akin ni Christopher. Umiling lang ako. Hindi. Ayos na. Bukas ko na lang kakausapin ang personal doctor ko tungkol dito, seryoso kong sambit. Ganoon ba? Okay, sige, malaki ka na para magdesisyon ng mga bagay-bagay, seryoso nitong sambit at nauna na itong bumaba ng kotse. Iyon na lang, akmang bababa na sana ako nang mapansin ko ang pagtakbo palapit ng isang batang babae patungo kay Christopher. Napansin ko pa ang masayang pagsalubong ni Christopher dito, at nang makalapit sila sa isa't isa, hindi ko pa nga maiwasan na magtaka nang kaagad niya itong kinarga. Nasaksihan ko may kakaiba akong nararamdama sa puso ko. Kakaibang lungkot na hindi ko mawari habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa batang babae. Tulala na din akong napababa ng sasakyan. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko pero parang gusto kong umiyak. May bahagi ng puso ko na nagsasabi na lapitan ang batang babae na karga ng pinsan kong si Christopher. Gusto ko siyang yakapin. Nakakaramdam ako ng kurot sa puso ko at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nga namalayan na kusang pumatak ang luha sa aking mga mata. Uncle, I missed you so much, narinig kong sambit ng batang babae. Kaagad naman akong nakaramdam ng kurot sa puso. Napakaganda at napaka-cute niya na para bang gusto ko siyang yakapin. Uncle, who is he? Narinig kong tanong ng batang babae sa pinsan kong si Christopher. Sa pagkakataon na ito, nakatitig na siya sa akin habang puno ng pagtatak ang mababasa sa inosente nitong mga mata. Ha? Well, si Uncle Elias yan, baby. Anak siya ng Lola Miracle mo, nakangiting sagot naman ni Christopher dito. Parang may kung anong malamig ng bagay na biglang humaplos sa puso ko nang ngumiti at kumaway siya sa akin. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang yakapin sa hindi malamang dahilan. Hello! Can I call you uncle po, narinig kong bigkas ng malambing nitong boses. Wala sa sariling napatango ako at halos inisang hakbang ko ang pagitan namin. Dalawa para sana hawakan siya, kaya lang mula sa kung saan may isang babae na biglang dumating. Chris, mabigat na iyang si Elizabeth.
Huwag mong sanayin ang kargahin siya ng kargahin, narinig kong sambit nito. Wala sa sariling napatitig ako dito. Ang ganda niya. Sobrang ganda niya at bakit parang familiar siya sa akin. Huling-huli ko din kung paano ito napatingin sa akin. Napansin ko ang gulat sa mga mata nito bago siya nag-iwas ng tingin sa akin. Kilala ko ba siya? Kilala niya din ba ako? Sino siya? Mary, hayaan mo na. Naglalambing lang narinig kong sambit ng pinsan kong si Christopher. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo. Tama ba ang narinig ko? Mary? Mary ang pangalan ng babaeng makailang ulit ko nang nariring sa bibig ni Rebecca, pero kapag tinatanong ko naman ito kung sino si Mary kaagad nitong inilihis ang usapan namin. Sino siya? Bakit nandito siya sa bahay ni Mommy Miracle? Ano siya ng pinsan kong si Christopher? Girlfriend? Anak ba nila ang batang babae? Who is she? Naguguluhan kong tanong. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganito, pero sa tuwing napatitig ako sa babaeng ang pangalan ay Mary parang may kung anong matalim ng bagay na parabang tumutusok sa puso ko. Nasasaktan ako sa isang bagay na hindi ko naman alam. Bisita ng mommy mo. Si Mary, sagot naman ni Christopher. Kaya lang wala yatang balak na makipagkilala sa akin si Mary dahil kinuha lang nito ang batang babae sa bisig ni Christopher at naglakad na ito paalis. Diretso ito sa loob ng bahay na labis kong ipinagtaka dahil sa nakikita ko parabang sanay na siya sa bahay na ito. Bisita siya ng mommy ko. Kaano-ano namin ang babaeng iyon? Girlfriend mo? Anak mo ang batang babae, seryosong. Tanong ko sa pinsan kong si Christopher. Kung nag-uumpisa nang bumalik ang memory mo, pilitin mong maalala siya bago pa mahuli ang lahat, seryosong sambit nito at parang wala lang na naglakad na ito papasok ng bahay. Naguguluhan naman akong kaagad na napasunod sa kanya. Alam kong may laman ang huling katagang binitiwan ni Christopher. Hindi ko lang kasi talaga ma-figure out dahil wala nga akong maalala. Sorang hasla na talaga itong pagkakaroon ko ng amnesia at sana lang talaga tuluyan na akong gumaling. Para naman hindi na ako magugulat sa mga taong nakikita ko. Lalo na ngayon, familiar sa akin ang mukha ng babaeng nagngangalang Mary pero hindi ko naman maalala kung saan ko siya nakilala. Hindi ko rin alam kung bakit may nararamdaman akong kakaibang lungkot na nararamdaman ng puso ko noong tinititigan ko siya kanina.